Matapos ang 4 na buwang pagtatago, lumutang si dating Police Senior Superintendent Eduardo Asierto na nadawit sa nakapos nito manong shabu sa magnetic lifter. Ibinunyag ni Asierto na sangkot daw sa droga ang dalawang personalidad na malapit sa Pangulo. Nakatutok si June Veneracion. Dating anti-illegal drugs operative ang nadismiss sa serbisyong si Senior Superintendent Eduardo Asierto. At habang nasa pwesto, nakalap daw niya ang impormasyon galing sa isang asset na kasama raw mismo sa sindikato ng droga. Sa aking pag-iimbestiga, natuklasan ko na ang ating Pangulo, si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ay laging may kasamang dalawang taong matindi ang involvement sa illegal na droga. Ito ay sina Michael Yang at Alan Lim. Sabi ni Asierto, si Michael Yang ay isang negosyante at dating economic advisor ni Pangulong Duterte. Pero sabi din niya, wala siyang impormasyon kung alam ni Duterte ang operasyon sa droga. Sila Michael Yang at Alan Lim nagpapacilitate ng entry ng drug sa customs by getting 50,000 per kilo. Yun yung report sa akin. Kung talagang galit si Presidente Duterte sa droga, bakit hindi niya ipinahuli ang mga nasabing taong ito? O pinaimbestigahan man lang? Nadismiss sa serbisyo si Asierto dahil nadawit sa manumalyang pagbili ng AK-47 ng PNP. Ilang beses din siyang pinatawag ng Senado matapos maiugnay sa isyu ng smuggling ng shabu na itinago sa mga magnetic lifter. Kanyang itinanggi ang alegasyon pero nang tumigil sa pagsipot, pinaaresto ng Blue Ribbon Committee. Nang tanungin ngayon tungkol dito, sinabi ni Asierto na sasagutin niya ito sa tamang panahon at lugar. Pero minarapat niyang magsalita na tungkol sa kanya umanong nalalaman sa sindikato ng droga dahil sa takot sa kanyang buhay. Aminado si Asierto na hindi pa validated ang report na hawak niya. Pero sinumiti niya ito kina nooy PNP Chief Bato de la Rosa, PNP Chief ngayon na si Oscar Albayalde, PDEA Chief Aaron Aquino, Executive Secretary Salvador Medialdea at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Ayon kay de la Rosa, pina-validate daw niya noon sa intelligence group ang report ni Asierto. Noon pa man daw, minanmanan niya si Michael Yang na lumapit kay Duterte nung mayor pa ito. Pero wala raw siyang nakuhang matibay na ebidensya. Bakit hindi niya inaresto noon kung alam niya yan? Dapat ginawa niya ng aksyon. The timing is very suspicious. Pero malilit ko, wala man talagang confirmation na bumalik sa akin. I do not remember having received any copy of an alleged report that identified Presidential Advisor Michael Yang as being involved in illegal drugs. Ayon naman kay Aquino, pina-validate daw niya noon ang report ni Asierto at binigyan ng kopya ang palasyo. Pero sa validation daw nila, ibang Michael Yang ang lumabas sa sangkot sa droga. Looking at our list, PRRD list, merong Michael Yang doon pero malayo sa lugar. Parang nasa Luzon siya nakadestino. Kaya nga tinitignan pa namin kung the same personality yung Michael Yang na nag-ooperate na sa illegal drugs sa Michael Yang dito sa ano. Pero we're trying to validate first kung talagang involved. Giit ng palasyo, walang kinalaman ang Michael Yang na kilala ni Duterte sa illegal na droga. Mismong ambassador ng China na raw ang naglinis sa pangalan ni Yang. Wala raw si Yang sa drug list ng Pangulo. Since he has been accused of involvement in drugs, he wants to get back. Komento naman ni Gordon, nagbibigay ng ibang impormasyon si Asierto imbis na sagutin ang kanyang pagkakasangkot sa droga. Walang ebidensya yun dahil hearsay. Abogado ko, kahit na sabihin ko, thrown out of court kagad yan. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuna ng panig si Yang. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.